po namin layunin na pag-awayin ng mga tao. Sa mga sandaling hindi mapipigilan ang silakbo ng damdamin, humihingi po kami ng pag-unawa at pasensya. Hangad lang po namin magserbisyo at tuldukan ang mga suliranin ng pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. Mas malakas sa palakpakan at sigawan! That's right! Isang magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. Nagbalik na ang pinag-uusapan at nag-iisang baranggayan on air. Ang tambayan na may kabulukan kung saan ang mga kaguluhan bibigyan natin ng kaayusan. Welcome to Face to Face Harapan! Ako po ang inyong sexy, wow, kita-kita naman at witty na tagabuyo, Donita Knows. At ngayong araw, may bago tayong makasamang tagabuyo at doctor and a content creator, Doc Dex Macalintan! Welcome to Face to Face! Maraming salamat. At ngayon pa lang, nako, magdesisyon ka na kung saan ka papanig, Doc Dex. Dahil itong mga kasama natin sa studio, ang mga paladesisyon sa buhay ay nako, mahilig makiopinyon ang ating mga South-Sawera at South-Sawera! At tulad ko, Donita, mahilig po na magbigay ng advice. Sila rin po subok na sa pagbibigay ng kalinawan sa mga bawat katanungan with their words of wisdom, harapang tagapayo. Ayan, ito na nga po pala sila. Dr. Love, Brother June Panay. Doktora Camille Garcia. Narito si Attorney Lorna Cabunay. Ito na ang mamamagitan sa anumang alitan. Corina Sanchez Rojas, Ate Corin! 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 Ayan! I love doing that. Alam nyo, ang buhay hindi talaga nakokontrol yan. Ang buhay talaga nangyayari, wala tayong magagawa. Nasa diskarte na lang kung paano ang ating pag-handle sa ating sitwasyon. So magandang hapon, Donita Knows and Doc Dex. Magandang hapon. At sa mga sausawero at sausawera natin, mag-ingay! Yahoo! Puti. Okay! Magandang hapon, kapatid! Bawat harapan, hindi natin uurungan dito sa Face to Face Harapan! Eto na ang ating sitwasyon ngayong araw, ha? Senior citizen, sinasaktan ng kinakasama sa tuwing kulang ang pera na kanyang iniintrega sa pamilya. At hindi pa siya makapamasada ngayon dahil isinangla ng kanyang kinakasama ang ORCR ng kanyang motor. Ay, wala na pagka ganon. So eto na, simulan na natin ang harapan sa tinatawag nating kawawang sapakner. Anak buhay ko ang pamamasada. Pero ako'y natigil dahil sa desisyon ng aking kinakasama. Sa pag-tricycle, di maiwasan. Pananakit ng katawan, pag-uwi pa, ibang sakit pa ang aking naranasan. Talagang lagi sila nag-aaway. Lalo na pag sa pera. Yun si Tatay Dong, talagang doon natutulog yan sa tricycle. Totoo po, sinasaktan po si Dong ni Buba. Kaya inaaway po siya, tapos minumura siya, ganun ganyan. Pag kami nawa, binabato sa kanya. Tapos pinapalo, binabato, ganun. Pangakong magtatabi sa kama. Pero bakit ngayon si tatay sa tricycle na nagpapahinga? Ayan, pananakit at buntal ng kinakasama ang sumasalubong daw sa kanya sa tuwing
kulang ang perang inientrega. Tatay Dong, handa ka na ba? Humarap ka na! Tatay Dong, welcome! Maraming salamat sa pagpunta mo rito. Ilang taong ka na? 72 po. 72. Pagka nagtina ka ng buhok, magmumukha kang 45. Pwedeng-pwede pa. Pero 72, okay naman ang kalusugan mo. Hindi may iwasan. Minsan, sikmura. Sikmura. Ano pa? High blood? Salamig yata ng panahon. Lamig ng... Baka parati ka dyan nasasapak. Hindi? Kung nasa galit siya. No violence, please. Yan talaga dapat. Isa yan sa mga basiko na karapatan ng bawat tao kapag sila ay nasa isang relasyon. Walang sakitan. Okay, so ano nga ba ang madalas na pinag-aawayan ng inyong kinakasama? Anong pangalan ng inyong kinakasama, Tatay Dong? Lea de la Cruz. Lea. Rhea. Rhea. So, kasal kayo? Hindi po. Hindi kayo kasal. May anak. Wala po. Wala. Kailan Wala lang po ba yan. ito? Ha? Kailan lang ba ito? Ano? Kailan kayo nagsama? Mga 10 taon na po. Si tatay niloloko ako. Mahina ang pagdinig. Para niya akong gustong... Mga Bayaran Mahina niyo. daw po ang pandinig. 10 taon. Ayun. Bibigyan kita ng hearing aid. May na to. Bibigyan kita ng hearing aid. Sabi niya, kulang daw ang iyong inientrega. Hindi, minsan kasi mahina ang kita ako sa pag-tricycle. Tricycle driver Oo, kayo. driver. Okay. Pag-uwi ko, kung kaunti lang ang makikinita ko, nagagalit siya. Ay ano ba gawin ko? Wala ko talagang sumasakay. Teka muna, pag-aari mo ang tricycle mo. Oo, mag-aari namin. Okay. Magkano ang wala nang boundary pag ikaw Wala yung na. may-ari, right? Wala. Pero magkano ba ang kinikita ng isang tricycle driver sa isang araw? Swerte na masyado, mayroong 600, 500. Swerte na yon. Kailan siya nagagalit? Kailan kayong ninenervyos ka ng umuwi? Kasi ganito lang ang halaga. Magkano ang kinagagalit Siyempre, niya? 200, gano'n. 300. At galit pa siya noon, ha? Siya ba'y nagtatrabaho? Oo. Minsan nagtitinda siya. Minsan. Minsan kasi maubos ang puhunan. Nagagalit rin ako sa kanya. Kasi yung tricycle ko, sinanla niya ang ORCR. Pagka ganun ba, pati yung tricycle, nakasanla? may usapan daw, kung di daw makabayad, hahatakin. Sa gaanong halaga? Sa anong halaga? alam ko dyan, 10,000 daw eh. 10,000? 10,000, totoo. Anong ginawa niya sa 10,000? Yan ang hindi ko alam kung anong ginagawa. Ito ang panig nga ni Tatay Dong, ha? Tawagin na natin ngayon ang kanyang kinakasama at kanyang nirereklamo, si Buba. Humarap ka na dito! Nasaan na ang boxing gloves? Hindi mo dala? Hindi mo dala yung boxing gloves? Hindi po. Okay, sige. Okay. Hindi ko naman mukhang sapakera. Hindi po kasi pag nag-iinit lang yung ko sa kanya dahil madaldal siya masyado. Madaldal na ako, mas madaldal pa siya. Ganon. So kapag daldal, paano ka manapak? Ano ang... Sinisiko ko yan minsan. Kasi ay, pag Ingat ka dyan, Donita. Baka sinisiko ko lagi naman yan. yung madali natin. Sinisiko. Ano pang ginagawa mo? Nangingipa ka rin. Opo, pag yung nanggigigil ako sa kanya, naiinis ako. Lalo na pag minsan nakahiga kami, tinatadyaan ko siya. Uy, grabe naman. Sino po ba sa inyo nagbabayad ng renta? Di, kung makikita ka ko, ibibigay ko naman ang lahat ko sa kanya. Siya ang naghawak sa pagrenta. Aha. So Kasi- binibigay mo lahat? Oo. Malay niya, tinago mo yung iba. hindi. Opo, yun ang madalas nakikita ko, nagtatago ng pera. Di, andun lang. Minsan nakikita ko doon sa Nasa bag lang. tulpa. Oo. Ano yung nakikita niyang pera sa toolbox? Ay, yun. Kung wala akong kinikikot yun, mayroon akong, halimbawa,
Yung kasabihan sa mga ninuno ko, kung mayroon kang mapulot, huwag mong gastusin. Hindi, sinungaling siya eh. Huwag mong gastusin. Sinungaling ka, tinatago. Hindi ako sinungaling. Sinungaling ka, tinatago mo dun sa ano, Oo, di ba sa tinatago tumba? ko. Halimbawa, may napulot ko ng mandaan. Hindi. May mapulot ako ng Sinungaling mandaan. ka. Di ba lagi yung ginagawa yan? Ilang beses Hindi na ako nakikita, nagsinungaling nagsatago ka. Kasi yan dun sa box pala rin yan. Okay! Sa box. Habang nagkakainitan, kailangan parating nating nasa isipan, lahat ay pwede nating solusyonan kung face-to-face harapan! Sinong sisimango, harapin mo face to face. Okay. So, kaharap ko ngayon sina Buba at ang kinakasama niyang si Tatay Dong. Ang edad ni Buba, halos kalahati ng edad ni Tatay Dong. Nagtatrabaho ka din o naghihintay ka lang ng... Nag-ano rin po ako, nagtitinda-tinda ng parang karinderya po, nagtitinda ng ulam, Magkano kanin. naman ang kita mo sa araw? Kumikita rin naman po ako ng mga 500. 500. So sa pagitan ninyong dalawa, kung maganda ang sakay, mga 1,000. Kailan ka nagagalit? Pagka 200 lang ang inuwi. Opo. Saka pag ano ko, bakit laging sasabihin niya walang pasahero? Laging gano'n na lang. Sabi ko, araw-araw, lagi ka na lang walang pasahero. Ay! Pero teka muna, ang isyong iniwanan natin kanina, nahuhuli ka ni Buba na medyo may tinatago kang konti dyan sa toolbox mo. Ilang beses na po Sandali lang ha. Sandali. Ito lang ha. Siya yung nagtatrabaho ha. So siyempre may konti naman siyang ititira para sa sarili niya. Nangyari kasi yan, nakapulot ako ng 500, nilagay ko sa toolbox. Teka muna, sabi nila kickback daw ang tawag doon. Kickback bang tawag doon? Hindi, ako rin po ang gumagastos kapag may sira yung ano niya, sasakyan niya. Sa akin nung pera ko Sa pa rin ang... ngayon, 72, hindi ka ba naaawa na nasasaktan mo pa siya? Naawa naman po, kaso yung pag nabubukso ng ano ko ng galit ko Bukso talaga. ng galit. Oo. Okay, so, alam mo, itong ganito, nagsimula naman ito sa pag-iibigan, di ba? At one point, nagkainlaban din kayo. Gusto nila malaman saan kayo nagkita? Pasahero ka ba? Nagkatrabaho po siya doon, nagka-tricycle siya doon sa lugar namin. Kasi bre, lalagi kami nagkita, pagkabiruan dyan sa pila namin. Kasi dumadandaan siya. Yun naman pala eh. Naalala mo ba yun? Ganda ni ate, oh! Bakit? Oh, ganda! Alam mo, Day, haba ng hair mo. At namumula ka. Ay, oh! Pula! Namumula ka talaga. Ano naman ang depensa niyo? Sabi niya, bakit siya hindi magagalit? Okay, sabihin na nating mali ang pananakit. Day, pwede kang mahabla dyan. Bakit nga ba mayroong kickback? Pwede namang pag-usapan na, ito ha, sa kinikita ko sa maghapon, ito itatabi ko para sa sarili ko. Pwede namang pag-usapan Pwede nga naman yun. pag-usapan. Diba? Di na, pag binuksan niya kasi niya ang toolbox ko, nakitaan niya ako ng pera. Doon nga, 500. Pero yung 500, napulot ko yun. Nilagay ko ito toolbox. Kasi sa mga ninuno ko kasi sa probinsya, kung mayroon ka raw mapulot, huwag mong gagastin. Gagastos yun. Alam mo na, nanilihis tayo ha. Tandaan ninyo, nagkaroon ng sanglaan ha. O iba namang kaso yun. Kasi nagsangla ka ng tricycle nang hindi niya nalalaman. Hindi po, kasi chinat ko po siya. Itinext ko po siya na sabi ko kako, kahit pa paano naman, alam mo, maghiwalay tayo, ano man na ako ng panggastos ko dahil hindi ako nakakapagtinda. Isasanla ko tong ORCR. Hindi naman niya sinisin yung mga text ko sa kanya, mga messages ko sa kanya. Tapos nung time na napuno na ako, sinanla ako, napikon na ako sa kanya. Sinanla ko na yung ORCR. Magkano naman? 10,000 po yun. 10,000. Ngayon, anong ginawa mo sa 10,000? Yung iba po na pinangpuhunan ko po, tapos yung iba pinamdagdag ko po ng gamot ng nanay ko. Naka-isang buwan na ba? Mahigit na po. Mahigit. Problema yan, Ate Coring, kasi syempre kabuhayan niya eh.
Kabuhayan. Oo, nagbigay nga tayo. Kabuhayan. Kabuhayan ninyo. Kasi ikaw, sabi nga natin na nagbigay ng kaunting puhunan para doon sa negosyo, ginamit mo sa pamilya. Pero, tinanggalin mo naman ang kabuhayan si tatay, 72 years old. Hindi lang yun. Kabuhayan nilang dalawa. Sa inyo naman dalawa eh. Tanungin natin ang totoong abogada. Ito po, narito po yung ORCR. Attorney, mayroon bang karapatan? Kasi they're co-owners eh. Co-owners sila nung tricycle. Pwede ba niyang isangla nang siya lamang ang nakakalam? Magandang umaga, Ate Corina nun. Co-owner kayo. Pero hindi ibig sabihin na kung kasi co-owner ka, na hindi mo natatanungin yung co-owner mo. Dapat nagpaalam ka. Pangalawa, kasi hindi ka nagpaalam, ang co-owner pwedeng kasuhan ng theft. Ay! Nanakaw. Ay! Diba? Kasi less than 12,000 ang amount sa batas, may penalty yan. Ang penalty niyan, 4 years. Ay! 4 to 8 years. Ha? At mas malala pa, yung ginagawa mong pagbubugbog. Kasi miski na hindi kayo kasal at hindi applicable yung tinatawag na domestic violence law, ang applicable dyan, physical injuries. Alam mo yung gano'n na hindi porket galit ka at may kasalanan talaga ito, pwede kang gumawa ng krimen. Tama. At sabi nga ni Atty. Lorna, krimen ang iyong reaksyon, Day. Kailangan magpigil. Kahit habla-habla si Buba, meron pa rin siyang kakampi. Okay, Nanay Fina, humarap ka na dito. Nanay, kayo ba ang nanay ni Buba? Opo. Kayo talaga ang nanay. So, tatanungin natin kay Nanay, ano bang problema mo? Pero mamaya mo na yan sasagutin. Alam mo naman, lahat ng problema pwede nating face to face! Harapan! Face to face. Sino ngingiti? Harapin mo face to face. Face to face. Sino ngingiti? Face to face. Inyong bangayan. Face to face. Andito ngayon sa harapan ko ang isang senior citizen na si Tatay Dong. Ang reklamo niya, ang pananakit parati sa kanya ng kanyang kinakasama, hindi sila kasal, na si Buba. Ngayon maya-maya, kahit sabi nga ni Atty. Lorna, kahabla-habla ang mga ginagawa ni Buba, ipagtatanggol naman si Buba maya-maya ng kanyang Nanay Fina. Pero bago natin kausapin si Nanay Fina, ang ebidensya, ipakita natin ang mga ebidensya. Eto na, may walis, mayroong kupita, may tabo. Ano ba yan? Ano to? Para saan to, tatay? Ito, tay, para saan? Papalo niya. Saan ihahampas sa'yo? Kahit saan ako makatamaan niya, basta makatama. O saan ka na tinamaan ito? Natamaan ako rito. Bukod saan pa? Minsan, dito pa nga, minsan sa bahita. Sa hita? Itong walis na to, saan ba to? Ano pa niya, hampas pa niya sa... Inahampas sa'yo. Hindi kasi minsan, di ba, ang mga nanay, mga magulang, pag disiplina ng bata, minsan walis ang ginagamit. Bawal manakit. Pero minsan kasi ang mga bata natatakot pag may hawak ka ng ganito. So susunod na sila sa'yo ngayon, di ba? Baka yun talaga ang kailangan gawin ni ate sa inyo para sumunod ka sa pagbibigay sa kanya ng tama, Tatay Dodong. Di ba? Yun lang naman ang naiisip ko. Ito tayo, last na to. Itong tabo na tumama sa inyo. Tumama talaga. Paano tumama yan? Ang laman. Ang laman? Oh, bakit? Ano laman ito? Habang nag-tricycle ako nga, pinalayas niya ako. Anong laman? Tubig. Tubig. Tubig lang naman pala. Malamig ba init? Malamig. Kaya, alam mo, ayan. ako na talaga dyan, ha? O ikaw, Buba, sa bahay, ang dami mo palang modus. Ang dami mong armas, Day. Nakakatakot. Okay. So, aminado ka na ginagagawa mo yung mga ganon. Ayun. Nanay Fina, okay, anong problema mo? Kasi kakampi mo siya, di ba? Anong problema mo? Sa kanya po, ang masasabi ko, makulit lang ito. Makulit. Makulit. Alam niya matigas ang ulo na nito, sinasabayaw niya pa. Kaya hindi sila nagkakasundo. Kaya ang ginagawa ko, pag nadadatnan ko nag-aaway sila, pinatitigil ko para huwag lumala. Nay, naiiyak ba kayo?
Bakit kayo naiiyak, Nanay Fina? O ikaw, hindi makapagsalita ang nanay mo. Bakit sa palagay mo ganyan yung nanay mo ngayon? Hindi ko kasi nakahawa siya sa akin. Kasi nga po, may sakit na rin ako. Magulo pa yung buhay ko. Yung napapangasawa ko, minsan hindi wala rin sa ayos. Yan na nga ba ang mahirap sa ending, iyakan talaga pag parang wala ng pag-asa. Pero asahan po ninyo, dito po sa programang ito, parating may pag-asa sa dulo. So, abangan lang ninyo paano natin ito paplansyahin, yung gusot na yan. O eto na, kung si nanay nagre-referee, 74 years old na, may isa pang referee ang tatawagin natin, ang kakampi naman ni Tatay Dong, si Kagawad Cecil. Humarap ka na! Okay, Kagawad Cecil, ano naman ang pagkakaintindi mo sa sitwasyon niya? Kasi po, sa totoo lang po, si Buba, skandalosa. Ay, may ganun pa. Paano siya naging iskandalo, ate? Tulog pa ang mga kapitbahay, ang ingay niya. Dumadaan ka lang, hindi siya masaway. Ulit-ulit niyang inaaway si Papa Dong. Sinasaway ko siya. Minsan sila nag-blatter dahil sa ORCR. Na nakikipag-iwalay po to dahil sa ORCR. Kasi ang katwiran neto, saan ako kukuha ng panghanap buhay kung mawawala ang ORCR? Buba, katibayan na ito na magagamit. Na talagang pagka ikaw ay nawawala sa sarili mo, dala ng galit, kung ano-ano nga ang nagagawa mo at nasasabi. Ito naman, matanda na rin. Hindi sa wala siyang kasalanan, Di ba? Meron din naman. Meron din naman kahit paano. Umamin kayo. Umamin kayo. Wala namang taong walang kasalanan. Diba? Okay. Alam mo, tanungin mo sila. Anong kasalanan? Para sa kanila, ano ang kakulangan? Para maiba tayo. Ano ang kakulangan ni Papa Dong? Para sa akin po, si Tatay, nagkulang po siya sa pagpapaliwanag sa asawa niya kung paano niya, yung mga pera na iniipon din niya para sa sarili niya, hindi niya sinasabi. Hindi niya yun sinasabi kasi ang akala niya siguro, kukuhanin niya lahat. Ayun. Kasi lahat nadadaan naman sa usapan. Yes. Oo. Okay. O dyan naman, ano naman ang kakulangan ni Buba? Ay, naku, eto. Naku, ang dami nito. Eto, ate, halika. Anong kakulangan ni Buba? Ang kakulangan ni Buba kay tatay, akala niya siguro, kaya nagtatago si tatay sa kanya, may pinaglalaanan, may girl. Ay, girl! Ay! Tama nga naman kasi baka may pang-date. Meron bang third party dito? May girlfriend ka May girlfriend ka bang iba pa? Wala po, wala. May hinala ka ba na meron siyang ibang babae? Meron po. Ay! Eto malalaman natin sa pagbabalik natin sa investigasyong itong medyo lumalalim kung may third party involved. Sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face. Ayan. Mayroon bang third party sa usapang ito? Ano naman ang ebidensya mo, Papa Dong, na merong lalaki si Buba? Ikaw ba yung Kasi merong lagi boyfriend? Wala daw. May kausap siya lagi. Saan? Sa telepono? Sa bahay. Bahay? Bahay Sino mismo? yun? Hindi, yung sa... Ibig sabihin, itong dingding namin, nandiyan karsada na to. Itong daanan na. May kausap siya lagi. Tapos... Pogi ba, pogi? Di naman masasabi pogi siya. Mas pogi ka? Oo, mas bata siya ata sa akin. Meron ka ba daw kinakausap? Kausap ko lang yung mga kaibigan ko lang. Kaibigan. Bakit daw yun ang yun? Bakit daw yun ang yun? Hindi naman po yun ang yun. Iba-iba siyempre. Ako naman po pala kaibigan lang talaga. Pala kaibigan daw pala. O ikaw naman, may hinala ka ba na may babae siya?
Kaya nga po, kasi minsan nahulihan ko rin siya sa cellphone. Meron. Na may siya na tinatawagan niya, yung dati niyang, hindi pa kami, naging bata-bata niya. Hindi lang 10 tawag, 10 beses. Tatay, eto, pwede mong i-delete lahat ng kausap mo, ha, sa telepono. Hindi ko kausap. Pwede mong i-delete mo para hindi nakakikita. Itong may cellphone ako. Yung kakilala namin yung pagdudahan niya sa akin. Ang ginawa ko, gusto kong burahin. Yung litrato ng tao. Ay, kahit anong pindot ko, di mabura. Hindi rin siya marunong. Lagi, akala, umaano pala doon, nga, tumawag ako doon. Ay, ang pagduda Kaya ka nahuli. Kaya ka nahuli. Bawat pindot ko, gusto kong burahin talaga. Nga. Ang nakikita ko lang dito, may pag-asa pa ba kayong magsama? Maliban sa paano natin tutubusin yung tricycle. Kung halimbawa man, kung matubos lang yung ORCR, kung anong gusto, magsama kami. Kasi kung di matubos, di mabahatak yung motor ko. Wala ka na akong hanap buhay. Batanda na nga ako. Sino ba tatanggap sa akin ng trabaho? May edad na ako. Hindi. Tsaka, syempre, kailangan alamin din natin, nagmamahalan pa ba kayo? Manumbalik naman yan eh. Pagkatapos ang lahat ng ito, may sasalba pa ba natin ang inyong relasyon? At tanungin natin ngayon ang ating harapang tagapayo. Okay. Doktora Camille, ikaw na muna mauna. Hinahampas-hampas ang 72 years old. Thank you, Ate Coring. Okay, unang-una dito, nakikita natin yung tinatawag nating generation gap. Dahil kasi masyadong malaki yung agwat ng kanilang edad. Kaya kumisan, hindi nagiging compatible yung kagustuhan ng bawat isa. At the same time, siguro, no, pagdating sa ganyan, may mga tinatawag tayong hormonal changes eh. Dahil kasi si Ate Buba, talagang sabihin natin at 46, pwedeng may premenopausal. Si Papa Dong naman, syempre may nagkakaedad na, pwedeng yung sinasabi nating nagkakaroon ng umpisa ng dementia or yung yung pagiging senile moments niya. Kaya ang tendency, pag nagka-clash silang ganon, sobra talagang hindi sila nagkakaintindihan. Pero ang malaking factor dito, ang tanong, kung may pagmamahal nga. Kasi kung may pagmamahal kayo, unang-una, siguro dapat yung isipin, may respeto kayo sa bawat isa. At the same time, sana maintindihan nyo 10 taon, sasayangin nyo sa ORCR. Hindi ganon ang sinasabi natin pagsasama. Ang sinasabi natin dito, yung tiwala, yung respeto, at yung pagmamahal, yun ang magbabayin sa inyo para sabihin natin, magiging mabuti pa rin tayong magkasama hanggang forever. Kung may forever nga para sa inyo. Yun lang po. Ayan. Dr. Love, what can you say? Salamat, Ate Coring. Magandang istorya ito, no? Buba, ang iyong lover, quote-unquote lover, ay 72 anyos. Yung hinahanapan mo siya ng kita, dapat i-consider mo, 74 na itong matandang to. Baka naman pwedeng bawasan mo na yung expectation mo sa kanya. Kailangan niya magpahinga. But what is important here is, ano ang common denominator ng dalawang taong nagsasama? Love, pag-ibig. Either kasal o hindi, ang common denominator, pag-ibig. To be honest with you, wala akong nararamdaman o nakikita sa inyong dalawa na nagmamahalan pa kayo. And what is missing, Buba, is respect. Sang-ayon ako kay Doktora. On the spiritual side, wala kasing sakramento ng matrimonyo. Walang dinadaluyan ng biyaya ng Diyos sa pagsasama ninyo. Kung akong tatanungin nyo, mas maganda maghiwalay na kayo para magkaroon ng kapayapaan si Tatang. At ikaw naman, maging mapayapa na rin ang buhay mo. Maghiwalay na lang kayo. After all, hindi naman kayo mag-asawa. Ay! Naku! Matindi ang payo ni Dr. Love, di ba? Ngayon, kay Attorney Lorna, pwede bang baliin ng puso ang dapat sa batas? Iba yung puso, iba yung batas. Kung ako, sang-ayon ako sa sinasabi ni Dr. Love at ni Dr. Camille. Miski na hindi kayo kasal,
nagsasama lang kayo, ang basis dapat ng pagsasama nyo ay mutual respect. Ha? Kung wala na yung respeto sa isa't isa, maghiwalay na lang kayo. Si Papa Dong, meron naman kayong mga anak, 4 yung anak nyo, di ba? Bumalik na kayo sa pamilya mo. Baka mas mahalin ka pa sa old age mo. Ang problema ngayon, yung ORCR na yan. Kasi kung hindi nyo makukuha yan, kausapin nyo na lang. Yung binentahan mo, na bayaran nyo ng installment. Doon kayo mag-usap kung paano nyo babayaran yung installment na yan para makuha. Kasi wala na siyang hanap buhay at mas lalo mo siyang bubugbugin kasi wala siyang maiko-contribute sa iyo. Kanya, yun ang una nating, Ate Corinne, yun ang una nating gawin. Ayun, okay. O sige, narinig na natin lahat ng mga panig. Lahat ng panig ng mga kakampi, nagreklamo at nirereklamo, mga sausawero-sausawera at ating mga harapang tagapayo. So ang tanong ngayon, maghihiwalay o magsasama pa rin? Pag-isipan nating lahat dahil magbabalik ang Face to Face Harapan! Itong dating dalawang nagmamahalan kahit malaki ang agwat ng kanilang edad, ngayon napunta na sa hampasan, pananakit ng damdamin at pisikal na pananakit, nakawan na ng mga tricycle. So ang tanong ngayon, 10 taon na kayong magkasama, may pag-asa pa ba na kayo ay patuloy na magsama? Tanong, sa ilalim ng lahat ng ito, mayroon pa rin bang pagmamahal na natitira? Diba? So, alamin muna natin, ikaw, kung ano ang iyong palagay, anong iyong palagay. Sige, ikaw muna, Doc. Sa akin kasi, Ate Corinne, marami pa rin kasi mga lalaki na nagtitiis ng sakit. Sakit na nadadanas nila dahil sa pagmamaltrato. Kasi meron tayong macho culture pa rin. Pero, ganun pa man, hindi pa rin magiging tama kailanman na manakit ng isang tao. Lalo na ng isang matanda. At saka isa pa, oo, kung may pagmamahalan, kung gusto nyong magkasama pa ulit kayo, walang problema sa akin. Pero ang akin lamang, hindi kailanman tama ang manakit ng kahit na sino. Tama yung sinasabi ni, ni Doc na talagang bawal manakit. Ang pinagmulan talaga nito, kadalasan kailangan natin mabuhay lahat, pera naman talaga. Pero wag nating hayaan ang pera ang magpaikot sa mga buhay natin. Diba? Pag-usapan nyo ang pera, kung anong problema, kung anong kaya ng isa na kayang ibigay, hanggang doon lang yun. Wag natin ipilit na bigyan mo pa ako ng sobra dyan. Dahil ito na yung kakayanan ko. Ngayon, sa mga tao naman na hindi nakakaintindi, na ikaw, intindi mo na lang, oo nga, ito lang palang kaya niya. So, ito na lang muna ang pagkakasyahin ko sa araw na ito. So, wag tayong magagad ng sobra sa mga sarili natin. Dahil minsan, yun ang nagdidid sa atin para magkasakitan tayo at nakita ang ibang tao. Ayun. Okay. Sa pera. Okay. So, bago kayo magbigay ng inyong mga pananalita sa isa't isa, karaniwan kasi ako yung huling magsasalita, no? In this case, gusto ko muna sabihin yung sasabihin ko bago kayo magdesisyon. Ito naman ang aking karanasan. Sa halos 30 taon ng pamamahayag at pakikinig sa mga problema ng ordinaryong tao. Huwag na kayong maglabas ng calculator. Kasi 2 years old pa lang ako noon. Okay. Ang mahirap talaga, yung kakulangan sa pera, madalas ang sumisira sa pagsasama. Tama? Totoo yun eh. Kahit ano pang love yan, pag wala ng pera, nauupos ang love. Tama? O magpakatotoo na tayo. Para sa akin, kailangan magharapan si Buba at Tatay Dong. Sabihin na nating matutubos ang tricycle. O, matutubos. Kasi ako ang tutubos. Ha? Ako ang tutubos. Pero kailangan may kasunduan na may kasulatan kung ano ang susunod na mangyayari na maayos dapat. Yon. Maghiwalay man sila o magsama, tutulong lang kami kung kayo ay magkakasundo at magrerespetuhan dahil lahat ng problema nadadaan sa mahinahon na usapan. Ayan.
Okay. Ano ngayon ang inyong desisyon? Sabihin na natin natubos ang tricycle. Magsasama pa ba kayo? Pwede ring hindi na. Paghatian nyo na lang yung pambenta nyo dyan sa pag binenta nyo yung tricycle o kung ano man ang kikitain, hati kayo sa gitna. Diba? So ano ang desisyon ninyo? Mauna na yung nakatatanda. Para sa akin, natiis ko nga ang pagbugbog niya sa akin. Siyempre, lumalabas nga mahal ko siya. Pero, mahal ko siya. Kahit ano pa nalaki niya sa akin, tinis ko. Para kay Papa Dong, may pag-asa pa na magpatuloy ang pagsasama. Basta mabalik ang tricycle. Ganun lang pala yun. Okay, ikaw naman, Buba. Okay naman po sa akin kasi siyempre, mahal ko rin naman siya. Kung totoong mahal mo, kiss mo nga si Tatay Dodong. Sige nga. Kiss mo ako, totoong mahal mo. Ayan. Andali. Bakit umiiwas ka sa kiss nga sa lips yung gusto ni Tatay? Sige. Dali. Itulak mo. Dali. O, yun na, kiss again. Okay, nagmamahalan naman pala kayo. Pero ito tutubusin lang natin ang tricycle na pagkakakitaan ninyo kung may malinaw na talagang counseling. Yan, counseling. Para matutunan mo rin mapigilan ang sarili mo pagkagalit ka. Pumunta ka na lang sa sari-sari store. Ngayon, kung gusto mo namang kumupit, magtabi, pag-usapan rin ninyo kung magkano ang itatabi mo para sa'yo. Kaso kinukuha rin yan. Kaya nga pag-uusapan. Ituturo ko sa'yo kung saan mo ibabaon. Okay? Hindi niya mahahanap. Okay? Madali lang yan. Ate ko na siguro kasi gusto niya maging busy din, di ba? Puhunan ng kulang niya para sa karinderya niya. Oo. Bahala ka na doon. Kasi hindi naman ako tulad ni Ate Cory. Malay mo, makatulong tayo all around. Tama. Kasi bibigyan ko rin siya ng hearing aid. Diba, tatay? Masaya tayong lahat! Ayun! So, ako po ang inyong lingkod, si Ate Coring, nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Face to face, face to face, come on, taligura, harapin mo, face to face. 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 Face to face, Anong problema mo? Po, yung landlady ko kasi hindi inaayos niya yung bubong ng inupahan ko. Natural na natulo lang yun kasi pag umulan. Meron ba umulan na hindi tumutulo? Teka muna, pag pinagawa, dapat wala ng tulo. Bayad ako ng bayad, din niya ginagawa. Tapos tumanggap ng parents sa akin, magtutungit na sila.